If people think that it's been easy for me, it has. I'm sorry. Engaged na, may singsing na, may plano ng kasal. Pero bakit nauwi pa rin sa hiwalayan ng relasyon ni Catriona Gray at Sam Milby? Ano ang nangyari sa likod ng isa sa pinakaminahal na love story sa showbiz? At bakit kahit may pagmamahal, hindi pa rin naging sapat para magkatuluyan sila? Noong una parang fairy tale ang lahat. Ang beauty queen na si Catriona Gray at ang actor-singer na si Sam Milby, dalawang taong parehong classy, parehong grounded at parehong may malalim na pananampalataya. Tahimik ang relasyon nila, hindi maingay, pero ramdam ang sincerity. Sa mga litrato, sa mga interviews, sa mga simpleng video, makikita ang respeto, suporta at genuine na pagmamahalan. Kaya nang i-announce ang engagement nila noong 2023, maraming naniwala, ito na ang forever. Pero hindi lahat ng nakikita sa social media ay ang buong katotohanan. Nagsimula ang lahat bilang pagkakaibigan. Ilang taon silang nagkakilala bago naging romantiko ang relasyon nila. Sa church community at Bible study nila, nagsimulang lumalim ang connection. Hindi agad love, kundi respeto, tiwala at shared values. Unti-unti, naging mas personal ang kanilang samahan. Hindi ito yung tipong whirlwind romance. Ito ay mabagal, steady, at parang siguradong sigurado. Noong kinumpirma nila ang kanilang relasyon noong 2020, naging isa sila sa pinakaminamahal na celebrity couple sa bansa. Hindi sila showy, pero consistent. Magkasama sa travel, sa advocacy, at sa faith. Madalas silang nakikitang nagsusupport sa isa't isa, sa events, sa projects at kahit sa personal milestones. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Para sa publiko, sila ang halimbawa ng mature, stable at healthy na relasyon. At dito lalo tumindi ang expectations. Kaya nang mag-propose si Sam noong 2023, hindi lang ito simpleng engagement. Para sa fans, ito na ang confirmation na ang kanilang love story ay patungo sa kasal. Kumalat ang balita, nag-trending ang engagement photos, at marami ang nagsimulang maghintay kung kailan at saan gaganapin ang kanilang wedding. Pero habang ang publiko ay abala sa pag-aabang ng kasal, may tahimik na realidad na unti-unting lumilitaw sa loob ng relasyon nila. Sa mga sumunod na buwan matapos ang engagement, napansin ng fans ang mga maliliit na pagbabago. Unti-unting nawala ang engagement ring ni Catriona sa ilang public appearances. Hindi na rin sila gaanong nakikitang magkasama. Mas bihira ang posts. Mas tahimik ang updates. At sa mundo ng showbiz at social media, minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na senyales na may nangyayari. Dito na nagsimula ang mga tanong. Ano ba talaga ang nangyari sa kanila? May problema ba? May third party ba? If people think that it's been easy for me, it has. I'm sorry. I don't want to go into details. And I would, the more you talk about any issue, the mas maraming bala yung mga tao to use against you. And I don't want to give, there's no point. Like, I've so much love and respect. Kalaunan sa isang panayam kay Karen Davila, ibinahagi ni Catriona ang isang mahalagang detalye kung bakit sila naghiwalay ni Sam. Hayon sa kanya, dumating ang punto matapos ang engagement na inamin ni Sam na hindi pa siya handa sa commitment ng kasal. Isang simpleng pahayag, pero may bigat na hindi madaling dalhin. Dito nagsimula ang pinakakontrobersyal na bahagi ng kanilang kwento. Dahil para sa maraming tao, ang proposal ay simbolo ng kasiguraduhan. Isa itong pangakong handa ka na sa habang buhay. Kaya nang lumabas ang katotohanan ito, maraming netizens ang nagtanong, bakit nag-propose kung hindi pa pala handa? May mga nadismaya, may mga nagalit, may mga nagsabing hindi ito fair kay Catriona, pero mayroon ding mga umunawa kay Sam na ang pagiging handa sa kasal ay hindi pwedeng pilitin at mas mabuti ang magsabi ng totoo kaysa pumasok sa isang commitment na hindi kayang panindigan. There was a point in our relationship where I think he just realized that he wasn't ready to take it to the stage of commitment, that
we thought we were on because he had proposed. And then a few months later, realized that hindi pala siya ready. So that was very hurtful for me. And I was really blindsided at the time. And I really tried to make it work. So I was willing to adjust because siguro when you love someone, you're willing to understand them. Pero it got to a point na at that age and what we've been through, kung hindi ka pa rin sure, I think that's an answer already. Sa puntong iyon, naging malinaw ang core issue. Hindi kakulangan ng pagmamahal kundi hindi pagtutugma ng timing. Si Catriona, malinaw ang direksyon ng buhay niya. Gusto na niyang mag-settle down, magkapamilya at magtayo ng sariling tahanan. Si Sam naman, bagamat mahal si Catriona, aminadong hindi pa siya emotionally ready sa ganoong level ng commitment. At kapag magkaiba ang timeline ng dalawang taong nasa iisang relasyon, doon nagsisimula ang pinakamahirap na desisyon. Sinubukan pa nilang ayusin ang relasyon. Hindi ito agad natapos. May panahon na binigyan nila ng pagkakataon ng isa't isa. May mga pag-uusap, may mga attempts na mag-align, may mga tahimik na pagsisikap na iligtas ang relasyon. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi nagtatagpo ang kanilang mga plano para sa hinaharap. At dito pumasok ang matapang na hakbang, ang piliin ng sarili. Nang tuluyang lumabas ang balita ng breakup, naging mainit itong usap-usapan. Maraming nalungkot, maraming nanghinayang, at tulad ng karaniwang nangyayari sa showbiz, may mga espekulasyon. Isa sa mga nadamay ang pangalan ng singer na si Moira De La Torre. Dahil sa pagiging malapit niya kay Sam, may mga nagtanong kung may third party ba. Walang ibang taong dahilan ng breakup, walang pagtataksil, walang lihim na relasyon. There's nothing that's ever been between us except yung magkuya. And people trying to connect yung issue namin ni Kat and issue namin with Moira, there's no connection at all. And I want to make sure that that's very clear. Ang issue ay hindi tungkol sa infidelity, kundi sa pagkakaiba ng readiness at direksyon sa buhay. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, parehong pinili ni Catriona at Sam na manatiling marespeto sa isa't isa. Walang siraan, walang parinigan, walang drama. Isang tahimik na pagtatapos ng isang relasyon na minahal ng publiko. Matapos ang breakup, nag-focus si Catriona sa kanyang sarili, sa kanyang career, advocacy at personal growth. Mas naging aktibo siya sa international events, music at hosting. Sa paglipas ng panahon, makikita ang pagbabago. Mas payapa, mas confident at mas sigurado sa sarili. Isang babaeng alam ang kanyang worth at hindi napapayag sa maybe kung ang hinahanap niya ay isang malinaw na yes. Inamin din niya na open na siya sa bagong pag-ibig at may dinidate siyang non-showbiz na lalaki. Isang taong mas aligned sa kanyang values at sa hinaharap na gusto niyang buuin. Si Sam naman ay piniling magpahinga muna sa love life. Nag-focus siya sa kanyang health, sa kanyang pamilya at sa kanyang career. Patuloy siyang aktibo sa industriya, kabilang ang kanyang trabaho sa seryeng The Alibi at sa kanyang music. Pero sa usaping relasyon, malinaw, pinipili muna niyang ayusin ang sarili bago pumasok muli sa panibagong commitment. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nag-cruise muli ang kanilang landas sa Dubai, sa isang malaking concert. Iisang stage, iisang venue, pero magkaibang kwento na ang dala nila. Civil, professional, tahimik, walang drama, walang galit. Isang malinaw na patunay na may mga relasyon na kahit nagtatapos, nananatiling may respeto. Sa huli, ang kwento ni Catriona Gray at Sam Milby ay hindi kwento ng panlilinlang o third party. Ito ay kwento ng dalawang taong nagmahal ng totoo pero hindi nagtagpo sa tamang panahon at kahandaan. At marahil ito ang pinaka-kontrobersyal, ngunit pinakatotoong aral mula sa kanilang kwento. Hindi sapat ang pagmamahal kung hindi kayo pareho ng timing. Kaya ngayon ang tanong para sa iyo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Catriona, pipiliin mo rin ba ang sarili mo? O maghihintay ka sa isang taong hindi pa sigurado kung ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay?